Afternoon, ayan. Tuloy natin yung ginagawa natin. Umuulan. Ayan, umuulan. Kaya iikot tayo. Isasara natin yung mga binuksan po natin. Ayan ang ganda ng pagbughag ng mga earthworm. Ayan, ang dami nila Nakakadetect din sila pag linapit natin ganoon. Pumapasok sila sa loob. Itim yung earthworm. Vermi. African nightcrawler. Ang ganda ng kwan na okay. Tara at iikot tayo. Ayan na yung standing crop natin. So oras na. Anong oras na? 3:58. Ganda na. Ayan. Nakakalinis na tayo dun. Kitang kita na. At bukas yun naman trabaho natin. Ngayon maglilinis pa tayo dun. May pupulakin pa ako dun banda. Yung graba. Tatabunan natin yan. Lahat. Yan. Yung palay natin. Napaka-strong na. Tayo na. Ibig sabihin yan. Panicle formation at papasok sa boating stage. Okay? Nandyan yung hanggang boating stage ay 25 days. Yung kwan natin. Kaya EWD pa rin tayo. Napaka-pogi na. Yung kwan natin at hindi ganun kadark pa. Okay? Pagtrabuhin lang natin yung mga microorganism. Ayan na, nakabukas tayo. Wala na tumutulo. Ngayon, isasara natin para pag umulan ay dagdag sustansya yan. Umuulan na sa Rojas. Ayan, uulan na rin dito. Kaya ikot tayo bago tayo magtatrabaho dyan. Kapal ng palay po natin. Ayan flat top. Pag may sisibol pa dyan na damo, tanggalan natin para walang kwan. Tignan nyo yung soil natin, ganda. Brownish black. Ayan yung mga ugat na naglalabasan na. Yan yung mga nahuhugot. Punta tayo dun sa kung nalalaki ng puno. Ayan, galingan nyo po magsaka para lahat tayo ay aani ng maganda. Okay, 3 days na ganyan nagpa-kwan tayo ng 3 days. May kwan pa yan, may tubig at may gauge tayo. Makikita natin dun sa titignan ko yung kanal kung may tubig o wala. Kung naubos na yon, pwede na tayong ulit magpapasok. At least 3 days. Tapos papasok tayo ulit para may time na makwan. Dito nga may nagpapatubig dyan At least kung hindi na pumapasok dyan at sinara ko naman yung kwan dyan. Okay? Pag darker na yan ay hudyat na boating stage na. Okay, sharing is caring. Happy farming. Okay, abangan nyo itong drone direct seeding natin. Pipilitin natin aanin ng 10 tons per hectares. Nakasip na yung 150 per hectares natin dito. At least aanin tayo dito ng 270 dito sa 15,000 na may average tayo kahit 58 lang per kaban. Yung average natin ay maabot natin yung 10 tons o mahigit 10 tons. Cut. Mga ka-farmers, kamanalon, kamagsasaka, kamag-uuma, time check 6:16 at medyo nagpalit tayo. Mamaya pupunta tayo ng Quezon ulit para tignan yung patubig dun sa mga pinitak dahil nga ay kaabuno natin. At napansin nyo itong kwan natin ay halos manakanakan lang dahil nag-release tayo unti-unti ng pag-release ng tubig. At yan gagawin natin ngayon. Natabasan ko na yan palibot dito naman sa gitna. Lilinisan natin yung pilapil. Ayaw ko yung may sumisibol na damo para sabi ko sa inyo cleanliness ay next to godliness. Ayan, dapat ganyan hanggang maani para walang source ng damo. Ayan, inasa ko. At pansinin nyo, ayan, pansinin nyo yan may tubig dyan na umaagos konti-konti lang release ko. Galing pa rin sa kanal yan. At tinanggal ko na rin yung harang at least 2 to 3 days man lang. Mula nakarang araw ay natanggal na yung harang at least man 3 days na hindi tayo magpapasok ng tubig. At pagka papasok natin ng tubig ay abutin natin yung 5 to 7 cm. Kung hindi man natin maabot yung 7 cm lalim ay kahit 5 cm lang. Ayan
Ayan, bakit ko ginawa yan? Bigyan naman natin ng time para makapagtrabaho yung mga microorganism gaya ng earthworm. Para dahil yan ay sumasabay na yung ugat ng palay na nasa ibabaw ay umahaba at lumalalim, dumadami na papunta sa panicle initiation, yung mga sowi, panicle formation, yung mga main puno hanggang boating stage ay humahaba na yung mga ugat niyan. Planting height tayo, ayan, hanggang doon, hanggang kwan na, malapit na sa baywang. Kaya yung iba dyan hanggang baywang na, yung sinasabi ko sa inyo kagabi, sa tabi ng kanal, kagaya nyan, ay hanggang baywang na. Habang umiikot tayo, tignan nyo rin yung gilid. Tignan nyo na yung gilid kung may bakanti ba. Kung may mga bakanti ba. Ayan yung sowi natin, oh, ganyan. Karami ganyan kakapal, pansin nyo ang standing crop natin. Tapos, ang isa pang pansin niyo, habang umiikot tayo, kasi pupunta ko kayo dun sa dulo, dun natin sisimulan magtabas, ay kung may damo pa na sisingit ay tanggalan natin. Pero mamaya na magtatabas muna tayo. May nakita ko agad isa, ay hindi, palay yan ata. Tignan natin, silipin natin kung palay. Palay, yung halo yan. Meron kasi yan, parang yung may nakita ako matangkad dyan ay may tag-isang halo. Ngayon nyo yung ginawa ko, binigyan ko ng time para magbuhagag naman yung mga microorganism as long as tubig sa ilalim. O ayan, tignan nyo na yung standing crop natin, dahil pupunta tayo dun ngayon. Matagal yung hindi nakita, dito lang yung nakikita ninyo. Punta tayo naman sa likod. Ang pinitik ko pala 57 dust na. Ito muna nung binatawan natin yung seeds. 51 dust na itong palay natin. Tingnan nyo, naka-release. Pag nag-release kayo, konting butas lang, huwag nyo lakihan para hindi mahugot yung sustansya. Okay, unti-unti lang. Tapos pag nag-drain kayo, dun mismo sa sakahan ninyo. Huwag nyo i-drain sa mga katabi nyong sakahan para wala parang losses. Ang pinagdidrainan natin ito banda, bibigyan natin ng panahon para humaba yung ugat, lumalim, tumigas yung puno at dahon, at makapagtrabaho yung mga microorganism para ma-convert pa yung mga sustansya at maging organic na nutrients. Okay, ayan, dito natin linalagay. Pansin nyo, may isa pa dito. So dalawa na. Tignan nyo kung may 10 puno pa na lalabas na halo dyan. Yung marapagay, baka wala ng 10. Okay, ayan. O, ito na standing crop natin dito sa likod. Planting height tayo. Lagpas, lagpas yung untreated natin, lagpas yung tabas. Hanggang puso na 106 sa puso natin, 106 cm, 109 to 118 cm itong variety na jackpot 102 sa transplanting. Pero ito direct seeding, consider ito po ay direct seeding. Tingnan nyo kung paano tayo magpatangkad ng palay. Kunin yung plantingan, nasa 106 cm na itong planting height ng jackpot 102 ng Leeds Company. Shout out kay Sir Edwin Balahadja at sa Department of Agriculture, si Sir Elmer Mabuti na palaging nandyan, na nakaalalay sa programa ng LGU at DE na ito, programa na halos libre po lahat. Land prep lang yung sinabi ko nga, ulitin ko, land prep lang yung ginastos po natin. Puntahan nyo YouTube channel, naka-upload po lahat para may masundan kayo at makita nyo yung kaganapan na ibinabahagi po natin, na pinipilit po sa inyo. Dito tayo nagpunla noon, nakahabol na.
ito, yung sobra, ganun tayo din ang diskarte natin dahil nga yung timing natin noon ay maulan. Yung pag drone direct seeding ay yung sobrang binhi, rate natin ay rate ng drone ay 20 kilos per hectares. Dito tayo nagpunla, isa. Tapos ito, nakahabol na. Okay, yun yung nahulipan na. Tapos doon, 3. Dito, 4, 5, 6, 7, bali 8 porsyon. Yung pinapunla natin, yun yung sobra. Pinunla lang natin dun sa tabi dahil may malalim na bahagi, may malalim dun natin ipinunla. Pansinin nyo, naka-release ako. Ganun po tayo. Parang AWD rin. Pero pag once na naikuan ko na yan, nakita ko na humaba na yung ugat. Yung napansin ko na kasi naaapakan ko nga. At alam ko rin kung ano yung timing ng paghaba ng ugat. Lalabas yung mga ugat na nasa ibabaw nagagapang na kahit na nagbitaw kayo ng sustansya, kunyari nagpahabol kayo ay sip-sip agad, hindi na kailangan pa bumaba bago masipsip ng palay dahil nandyan sa ibabaw may ugat na po dyan. O ayan yung tabas natin. Uli lang natin tong guantes at pag nagtabas tayo dito, inaayos na rin natin, dami nating ginagawa. Yun yung inaayos na rin natin yung pilapil. Habang iaangat naman yung pinagtapasan mamaya kasi doon naiangat ko na at aayusin yung lumambot na pilapil at butas. Okay? Nasa ilang pinatak na tayo? 1, 2, 3. O, linagyan ko yun na may butas kasi linagyan ko ng lupa at nagbungkal ako ng isa. Linagay ko. Yung palay. Halos parehas na yan yung kapal at planting height. O, dito rin tayo nagpunla. Ayan, pansin nyo, yung mas maliit na i-transplant. Siyempre yan, binunot, na-deform na yung struktura ng lupa. Dahil pati lupa ay sinama ko para walang transplant shock. Pati dito, nagpunla tayo. Ayan yung mga ayusin natin. Yan pa yung stick ko. Ayan yung release ko ngayon. Pero ito yung pinakagitna na. Dati dito mayroon tayong pilapil. Yan yung pilapil. Hanggang doon. Linipat ko. Yan na. Yung may pilapil tayo dito. Pansin nyo, walang damo. Ito lang yung may damo na. Wala nang damo dyan sa gitna dahil na shaded. At tinanggalan ko na nung nakita kong sumibol. Ganon, wag nyo nang pasibulin. Ayan na, nagre-release tayo. Pero dito lang natin ibabagsak. Dito sa portion na to. Tapos kusang aapaw yan, pupunta naman doon. Nakagage yan. Yung pilapil natin pupunta doon sa nahiwalay. Percent na lang kasi sira nga yung battery. Ito yung inabunuhan ko banda. Medyo mas maliit. Kulang sa bungkal. Doon sa gubat. 1, 2, 3. Morning mga ka-farmers. Kamanalon ka magsasaka. Ayan, time check, 5 na pero madilim pa rin. Ayan, ang ginawa natin kahapon pa ay naglinis yung damo. Ayan, lininisan natin dito. Tutuloy natin ngayon. Tanggalan na dahil yung graba natin ay tatabunan na natin to para mawala na rin yung daga dito kasi may namahay na daga dito dahil may mga palay. Yan. Diyan tayo tatabunan na natin to banda tapos para may deliver pa yung ibang loads may pasok pa tapos dun sa likod tatabunan din natin tapos yung daanan natin dito lilinisan na rin natin. May time na tayo dahil tignan nyo puro damo. Tanggalin din natin yung damo na kanyan yung sakahan natin. Pansinin nyo may ganyan pa tubig dito sa gilid pero dun na halos mawala na yung kanal ng mayroon. Ayan. Binigyan natin ng time para magtrabaho yung mga bulate, earthworm. Ayan. As long na may tubig sa ilalim para tumigas pa yung dahon at puno. May nagpapatubig sa harap at ngayon naman ito kasi nakadrain dyan sa likod. Tapos yun wala nang tubig din yun. Okay, 2 days na nai-drain natin. Tapos ito naman mula dito sa likod i-drain natin dun sa nakahiwalay. Unti-unti natin ulit na pakawalan yung tubig.
para wala pa ring losses. Ipupunta natin dun sa nakahiwalay. Okay, doon hindi na tayo magdi-drain doon. Yung yung dalawang pinitak na taga salunang kuan natin pinagdi-drainan. Okay, sa susunod puntahan natin yun para makita nyo yung standing crop doon. Ang lalaki ng puno ng palay po doon dahil nga yung ibang excess na nitrogen na sumasama din konti sa tubig natin na idinidrain ay papunta doon. Okay, o ayan na, panicle formation na tayo. Napaka-importante yan, yung mga sinishare ko sa inyo. Okay, at magbihis tayo at magtatrabaho na rin. I-drain muna natin yun, iikot. Saka tayo babalik para linisan to at tatabunan na ito banda. Tako. Iayos na natin. Ang daming damo dito. Linabhan ko ba? So, yan, tatanggalan na natin yan para totally hindi pamahayan ng daga. Wala namang ahas dito sa area po natin. Cut. 7:04 na. 12 tayo uuwi. Nanghalian na yan. Tatapusin lang natin itong pa yung malaking puno ng logboy dyan. Ayan yung palay natin sa oras na 11. Mamaya yan ay mag-darker na. Panicle formation na tayo. Yan yung ang dami kong tinumbang puno. Ito hindi natin pwedeng itumba itong paper tree pa. Tanggalan lang natin. Sayang yung pabungahin pa natin yung tawag do. Ito ang daming bunga niya, no. Nagbubunga ng 60 yan. Yang dragon fruit po natin yan. Itira na lang natin iyan. Wala puno ng paper tree. Ayan, no, lumuwang na. Tatabunan na natin to para madali nating extension na natin po ito. Para madali nating ilabas yung mga gilt. Pasok at labas. Tapos dito tayo mag-i-extend para matabunan ko hanggang dyan sa likod. Dito tayo dadaan. Papunta dito. Pag ganyan para matabunan. Wala na tayong daanan dun. Masikip na dun banda. Ayan yung ubusin natin. Dami pa. Tumban na natin yan. Pati yung mga saging. Para lumuwang. Yung palay natin ha. Yan yung palay natin. Ganda na. Ang bilis tumangkad ha. Yun yung kung natin. Yung tubig ay manaka-naka. Sakto na magtatrabaho yung mga microorganism. Yan yung inbreed natin. Hindi ko pa natapos to. Lilinisan pa natin dyan. Ang lalaki na. Kaya pinatuyuan na natin. Mga 3 days na ganyan. Tapos papasok ulit tayo ng tubig. Tapos hayaan lang natin bumaba ulit. Ganon. Hanggang boating stage. Ganyan yung gawin na pagdating ng panicle exertion, flowering stage ay ikuha na natin, maintain natin yung tubig. Okay? Tangkad na. Kabilis tumangkad yan. Basta nakukuha na lumalabas yung ugat ng palay. At yung nasa ibabaw at lumalalim. Tapos papunta sa boating stage. Luwang na. Tabunan natin ito kung buong pinitak 1,000 ay maluwang na dito. Tapos pagkatapos nito kunin natin mga kanyan kalat at ito naman yung ayusin natin. Kunin ko yung mga bakod niya, may bakod kasi nilagay natin dun sa side. Yan yung tinabunan ko na yung mga pinaglinisan natin, ilagay natin dyan at tatabunan natin ng grabe linsan. Ayan. Palay natin, ang ganda. Oh, hindi ganoon kalapad yung dahon. Dahil direct seeding yan, mas dikitan at mas maganda, mas maraming uhay. Paglabas ng uhay, mas marami. Labas pa natin yung kaputol nito paglagyan natin ng seedlings. Okay? Oh. Gabi, nag-uwi tayo ng gabi kanina at sitaw. Dami na natin gabi. Yan linagyan ko yan hanggang doon. Nalinisan na rin doon sa side. Okay. Hope by March ay may matutupad na yung gusto nating ipatayo dito. Maraming salamat.
Agritipid, so yan, ang init. At naiabuno natin yung sobra natin na half na sulfate dun sa gubat. At ngayon, hindi nga pwede sa spreader, maksaya. Kaya yung portion lang na maliliit yung linagyan natin. Bali 3 sa magkakatabi sa bandang gubat. Tapos ito naman, ipapadaanan natin dun sa tabi ng kanal dahil nahuhugot papunta dito. Dun tayo hanggang dyan sa pangalawang pinitak papunta dun sa ikatlo sa malapit sa gubat. Ito naman yung gagamitin natin, yung sobra natin on muriate of potash, tapos urea. 3 yan, urea yung parehas pa rin, hindi ko pa na mix, kaya mimix ko na lang dyan. Okay, hindi ko na ipapakita siguro ang para makahabol dun banda dyan, yung kung saan yung matigas at nauhugot. Sisimulan ko dito, ayun o, mapansin nyo man pa ganun, mapansin nyo pa ganun. Dun banda, mga dalawang daanan sa kanal, yung maliliit, papaabutan natin yun. Okay, halos 1/4 nun para papantay dito. Okay, sa ilang araw. Tapos pag nag-full year tayo, patututukan ulit natin. Sharing is caring. Sayang naman yung ilalabas ng sowi na maraming bilang. Okay? Ito yung sobra natin. Muriate of potash, okay pa rin. Tapos urea, ayan. Pag mimixin na natin, triple 14. Tapos yung sulfate na half ay nauna na. Sa gubat ko na tinira. Sharing is caring. Cut. Galing ha. Luwang. Nagahan po natin para makapag-ayos pa tayo ng pilapil bago tayo pupunta dun sa Quezon. Para matapos natin yung Thank you for flying Cebu Pacific, a member of Value Alliance. International Airport.